Sa ating lahat. Good evening po. Good evening din po sa kasama po natin online. So, for this evening po, our text po ay matatagpuan po in 1 Corinthians 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, we glorify you, we honor you. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. We thank you, Lord, for the restoration of our strength. We thank you, Lord, for your faithfulness, for your goodness sa aming buhay. Nawa, Lord, ang inyong mensahe lamang ang matanggap po namin sa gabing ito. And Lord, tamnan niyo po ang aming mga puso ng inyong salita so we may live according to your will. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sa text po na ito, mahalaga pong alam po natin ang role po ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi lamang po ito natin kasakasama sa church kapag tayo po ay ma-attend ng church. Hindi po ito na-encounter lamang po natin kapag tayo po ay nandoon sa ating devoted time with the Lord or tayo po ay nananalangin. Hindi rin po ito nararamdaman lamang po natin pag tayo po ay nandoon sa kalagitnaan po ng ating pag-worship sa Panginoon. Sabi po, Holy Spirit is our constant companion. Constant po, ibig sabihin ito po ay nananatili. Ito po ay hindi po naaalis sa atin. Hindi po tayo iniiwan. When Jesus ascended, the Holy Spirit came down in His place. Again, the Holy Spirit is our constant companion who will never leave us. He is our comforter. He is our counselor and our best friend. Ibinigay po sa atin ng Banal na Espiritu upang makasama po natin sa ating spiritual journey. Jesus gave a great companion, the Holy Spirit, so we will never be alone in this life. Jesus gave the Holy Spirit to walk with us in every season ng ating buhay. And Jesus gave the Holy Spirit so we may walk in spirit as well. Ang sarap pong isipin or it is comforting to think, to know what Christ did for us at Calvary. Ang New Covenant po ay na-establish sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. So we may be able to experience Jesus Christ in a very personal way. Ito pong kabuuan po ng 2 Corinthians chapter 3, it is a powerful reminder of God's presence and the change that comes through the relationship with Him. Alam po natin, the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, there is a profound spiritual transformation happened sa ating buhay. Nagkaroon po ng pagbabago, hindi po ba? We are God's new creation, ika nga po natin. We are walking in the Spirit and not in flesh. Kaya nga po sa ating prayer of acceptance, lagi po nating sinasabi, Panginoon, hayaan mong ikaw ang maghari sa aking puso. We let the Holy Spirit to guide us in our lives. At kapag inalaw po natin ang Holy Spirit to speak, when we allow the Holy Spirit na mag-flow sa ating buhay, na mag-rule sa ating buhay, brothers and sisters, doon po natin may experience ang great freedom po na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos dito sa mundo. Marahil po, sa panahon po ngayon, ang freedom po ay masyadong overrated. Ang freedom po ay gusto ng tao. Pero marahil ito rin po ay hindi magandang kahulugan para sa kanila. Hindi po lubos naiintindihan ng tao ang freedom na gusto nila. And now Jesus is offering the great freedom that we need. Ito po yung kailangan po natin. Minsan po, may mga areas po sa ating buhay that needs freedom. Marahil po may mga areas po sa ating buhay na kailangan pong i-guide o pangunahan po ng banal na Espiritu
Marahil po yung mga bagay na ito ay paulit-ulit po nating pinaglalabanan, patuloy po nating ini-struggle ng paulit-ulit, o patuloy po nating nire-resolve sa pamamagitan po ng ating mga sariling kakayahan. Kailangan po nating tanungin ang ating pong mga sarili. Hinahayaan po ba natin ang Holy Spirit na mag-lead sa area na ito ng ating buhay? O patuloy po nating hinuhold ang bandage na ito sa ating mga sarili? So whatever burdens, marahil ito man ay addictions, struggles, or issue mo na patuloy at patuloy mong dinidil araw-araw, remember that Holy Spirit wants you to help and be the Lord over those areas ng iyong buhay. So we may access, maranasan po natin yung freedom na ibinibigay po sa atin. When we do this in full surrender and yield to His Lordship instead of our sinful nature, then we will experience His true freedom. So remember, nung tayo po ay tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang kaharian, tayo po ay tinawag na child of God. We have already been redeemed. We have already been set free. Kaya po, refuse na po natin yung paniniwala natin that we must earn yung freedom. Hindi po ito natin ma-earn. Hindi po natin ito kailangan pagtrabahuhan. Hindi po natin kailangan magsakripisyo para maranasan natin yung freedom na gusto natin sa ating buhay. God has already brought it for you through our Lord Jesus Christ. So, tonight po, if there is any area that you need freedom in, take time to come to the Lord and pray for it. Ipanalangin po natin ito sa ating Panginoong Diyos tonight. And ask the Holy Spirit to rule in that area. He is waiting for you with open arms. He is waiting for you to be ready to set you free. Again, our verse telling you right now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, the veil is taken away. Jesus Christ already taken away the veil para po siya ay pumasok sa ating mga buhay. Again, brothers and sisters, when we have the Holy Spirit ruling in our lives, there is freedom. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, we glorify you, we honor you. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe tonight. We thank you, Lord, dahil sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesucristo, we may be able to experience the freedom that we need in this world, Panginoon. Salamat. You are faithful, you are good, you are the only one that we need in our lives. Salamat, Panginoon, and nawa maintindihan po namin ng lubos ang freedom na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw. Nawa, Lord, maintindihan po namin ng lubos at matanggap po namin, Panginoon, itong gift na ibinibigay niyo sa amin, so we may completely surrender everything to you, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy ka pong maluwalhati. Kami po ay patuloy na magpupuri, patuloy na mag-worship sa inyo, Panginoon, tonight. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name.